Kabanata 21. Ang Young Master ng Pamilya Smith. Dahil sa insidenteng iyon 6 na taon na ang nakararaan, naging madalas na puntirya ng pangungutya si Winifred. Ito ay isang hindi maiiwasang katotohanan na si Winifred ay wala ng anumang katayuan sa loob ng pamilya Zia. Kahit na ang isang hindi direktang miyembro ng pamilya ay maaaring kutsain siya. Ngayong nahuli na ni Iris ang isang matagumpay na lalaki tulad ni Travis, siya ang naging pinakamahalagang tao sa pamilya Zia. Hindi kailanman mananalo si Winifred laban sa kanya. At sa gayon, ang usaping ito ay naayos ng ganoon. Si Winifred ay nabigyan ng imposibleng gawain ng pakikipag-ayos sa proyektong ito sa Smith Group. Pinilit pa ni Iris si Winifred na ay pangako na kung hindi matagumpay ang deal, si Winifred ay itataboy sa Zia Group. Kinabukasan, sa loob ng private room ng isang classy restaurant, inikot ni Liam Smith ang red wine glass sa kanyang kamay. Medyo matagal na rin siyang naghihintay. Pagamat nakasuot siya ng mga branded na damit, wala ni isa sa mga ito ang nakatago sa kanyang kahindek-hindek na anyo. Mukha ng daga ang lalaki. Bata pa lang si Liam, nagkaroon siya ng bulutong tubig, kaya ngayon ay nababalutan na ng pockmarks ang mukha niya. Kung ipapalabas siya sa isang horror film, hindi na niya kailangan pang mag-makeup. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng private room. Pumasok si Winifred na nakasuot ng formal business suit. Mukhang kinakabahan siya. Kung tutuusin, kumalat na sa buong syudad ang kilalang-kilalang reputasyon ni Liam. Pagpasok niya ay napakunot noo si Liam habang inis kanya ng maigi si Winifred. The moment he had laid eyes on her, Liam was attracted by Winifred's beautiful face and her sensual figure. Sa lahat ng mga taon na ito, si Liam ay nagkaroon ng maraming babae, ngunit hindi pa niya nakilala ang isang kasing ganda ni Winifred. Isang masamang kislap ang sumilay sa mga mata ni Liam. "I'm sorry, Mr. Smith. Nagkaroon ng matinding traffic sa daan, kaya na-hold up ako. Patawarin mo ako." "Haha, okay lang. Ang makapaghintay sa ganyang kagandahang tulad ni Miss Zia is my honor." Umupo si Winifred at huminga ng malalim, kusang loob na huwag makaramdam ng sobrang kaba. "Mr. Smith, pumunta ako dito ngayon sa pag-asang pag-usapan ng bagay tungkol sa iyong kumpanya na naghahanap ng kasosyo sa negosyo. Ang aming Zia Group ay matagal nang nakikipagtulungan sa Smith Group. Nabalitaan namin na ang Smith Group ay nakakakuha ng pamumuhunan sa sentro ng lungsod at nakakuha pa ng isang pangmatagalang proyekto sa pakikipagtulungan sa marangyang tatak ng Italia ngayon. Ang iyong kumpanya ay naghahanap ng isang kasosyo sa negosyo sa mga kakayahan ng Zia Group. Kung maaari tayong makipagtulungan sa Smith Group ang pakikipagsapalaran na ito, sigurado akong pareho tayong makikinabang Mr. Smith, ito ang mga materyales na inihanda ko." Habang nagsasalita ay itinulak ni Winifred ang portfolio ng Zia Group na masinsinan niyang inihanda para kay Liam. Gayunpaman, sa halip ay umiling si Liam na nakangiti. Itinabi niya ang mga gamit at saka hinawakan ang kamay ni Winifred. "Miss Zia, I'm sure marami ka ng ginawang homework bago ka pumunta dito. Kung ganoon, dapat alam mo ang unang kondisyon ng pakikipagnegosasyon sa akin." Kumunat ang noo ni Winifred at agad na binawi ang kamay niya. "Mr. Smith, na-misunderstood mo ang intensyon ko." Bahagyang kumunat naman ang noo ni Liam bago nagsalin ng isang baso ng alak kay Winifred. "Miss Zia, bakit hindi muna tayo uminom?" "I'm sorry, Mr. Smith. Hindi ako makainom ng alak. You just have to learn. Inumin mo muna itong baso, at mamaya na tayo mag-usap." "Mr. Smith, konting higop lang. Hindi mo man lang ako ipapakita ng ganyang respeto." Nakaramdam si Winifred ng kawalan kaya't itinaas niya ang baso ng alak sa kanyang labi. Balak niyang humigop lang ng kaunti nang biglang tumayo si Liam, kinurot ang panga, habang ang isa niyang kamay ay itinaas ang baso ng alak para ipasok ang laman sa lalamunan ni Winifred. Umubo at mabulunan si Winifred. Ang epekto ng alak ay nagpapula sa kanyang mukha at gumulo ang kanyang isip. "Mr. Smith, ikaw." "Hehe." Umisi si Liam, ipinakita ang dalawang hanay ng hindi pantay ng ngipin. "Miss Zia, lalo na talaga akong nagkakagusto sa'yo." Inampis ni Winifred ang kamay niya. "Mr. Smith, mangyaring magpakita ng paggalang." "Magpakita ng paggalang." Umuso si Liam. "Winifred, dahil nandito ka na para makipagnegosasyon sa akin. Ano ang ginagawa mong inosente?" Habang nagsasalita siya, kinuha ni Liam ang isang napakagandang kahon mula sa isang upuan sa malapit at inihagis ito kay Winifred. Ang bagay na nasa loob ay nagpakasakit sa anit ni Winifred. "Winifred Zia,
If you want to collaborate with our company, sure, pero isa lang ang kondisyon, that is to have a nice chat with me. How about it? Naramdaman na lang ni Winifred na napahiya siya ng husto. Nagalit siya at agad na tumayo. Sinusubukang umalis. Pinaikit ni Liam ang mga mata at saka sinuntok si Winifred na parang gutom na lobo. Miss Zia, you're too beautiful. Ang pinakamaganda sa dinami-dami kong babaeng nakita. Titawan mo ako. Nagpumigla si Winifred palayo kay Liam dahil sa reflex. Lumingon siya, gusto niyang tumakbo, ngunit muli siyang sinunggaban ni Liam. Hinatid mo na ang sarili mo, wag mo nang isipin ang pagtakbo. Tumigil ka nga sa pag-arte ng puro sa harap ko. Sa sobrang gulat, kinuha ni Winifred ang bote ng alak sa mesa at binasag ng malakas sa noo ni Liam. Nagpakawala si Liam nang nakakatalam sa tenga at bumagsak sa lupa sa pag-atake ni Winifred. Puno na ngayon ng dugo ang kanyang noo. I'm sorry, Mr. Smith. Hindi ko sinasadya. Napahawak si Liam sa noo niya at saka tinignan ng dugo sa kamay niya. Nagngangalit siya sa galit, ikaw. How dare you hit me? You're dead. Your whole Zia group is dead. Makalipas ang isang oras, sa loob ng higher management conference room ng Zia Group. Ano? Tinapos na ng Smith Group ang lahat ng negosyo collaborations with our company. Namutla ang mukha ni George habang sumisigaw. Anong nangyayari? Lolo, lahat ng ito ay dahil kay Winifred, patuloy na sabi ni Iris na parang misteryoso. Lolo, ang kumpanya ay naniwala sa kanya. Kaya naman binigyan namin siya ng isang mahalagang gawain. Ngunit hindi lamang niya nabigo ang proyektong ito. Ngunit siya rin ang Samira ang aming umiiral na pakikipagtulungan sa Smith Group. Ang aming mga pagkalugi sa pagkakataong ito ay tinamaan din ni Winifred ang young master ng pamilyang Smith. Ano? Nanginginig sa galit si George. Winifred, ano lang ang ginagawa mo? Lakas ng loob mong sakta ng young master ng pamilya Smith. Mukhang naagrabyado si Winifred. Lolo, si Liam Smith ang unang nangharas sa akin. Naharas. Tinitigan ng masama ni Iris si Winifred. What are you acting all pure for? Kahit pulubi ay mahawakan ka. Sinasabi mo ba na hindi kayang ikumpara ng young master ng Smith Group ang pulubi mo? Kabanata 22. Umalis sa pamilya Zia. Ang bawat salita mula kay Iris ay walang alinlangan na nagdulot ng matinding kahihiyan kay Winifred. Gayunpaman, siya talaga ang may kasalanan sa pagkakataong ito, kaya hindi siya makasagot. Hindi rin niya ginustong mangyari ito, ngunit wala siyang pagpipilian. The Smith Group is the main business partner of our Zia Group. Now that they've ended our collaboration, do you know how much loss our Zia family has suffered? Nakaturo si Iris sa ilong ni Winifred habang pinapagalitan. Winifred, kung may sense ka pa, pumunta ka at humingi ng tawad kay young Master Smith. Isang gabi lang naman ang gusto niyang matulog ka sa kanya. Hindi naman sa hindi ka pa nakakagawa ng ganyan. Iris Zia, anong kalokohan ang binubulalas mo? True blue will never stain. I'm not that kind of person. Humuso si Iris. Ganyan ka man o hindi, alam ng lahat dito. Pero okay lang kung tumanggi ka. Umalis ka na sa pamilya Zia ngayon na. Ang paghabol kay Winifred sa pamilya Zia noon pa man ang pinakamalaking hiling ni Iris. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong ito, tiyak na hindi niya ito papalampasan. Tama na, iwan mo na ang pamilya Zia. Ang pamilya Zia ay hindi maaaring magpalaki ng isang walang utang na loob na kahabag-habag na tulad mo na nananakit sa amin ngunit tumutulong sa mga tagalabas. Lumabas ka na ngayon. Sa kanilang paligid, hindi na makapaghintay ang grupo ng mga opisyal ng pamamahala ng pamilya Zia na habulin si Winifred. Namula ang mga mata ni Winifred. Nakaramdam siya ng matinding hinanakit. Siya ay hindi kailanman may kasalanan sa unang lugar ngunit na Liam Smith ay tumawid sa linya. Lolo, gusto mo bang umalis din ako? Tumingin si Winifred kay George na puno ng hinaing ang mukha. All these years, I have devoted myself to the Zia family without complaints, but you do, too. Tumahimik ka, bago pa matapos ni Winifred ang kanyang mga salita. Pinutol siya ni George. Huminga siya ng malalim, halos hindi maitago ang galit sa kanyang puso. Winifred, you're too disappointing. Even after that incident 6 years ago, kung saan pinahiya mo ang pamilya natin Zia, hinayaan kitang manatili sa pamilya dahil apo pa rin kita. Nang bumalik si Tyr para sa iyo at sa iyo. Nagpumilit na pakasalan siya, hindi kita pinigilan noong ginaya mo ni Tyr ang Tycoon para lokohin ako, hindi kita pinarusahan dahil doon.
Umalis ka na, ako, George Sia, wala na akong apo. Buzz. Isang nakakabinging ingay ang sumabog sa isip ni Winifred. Kaya totoo nga na kapag may naiwang peklat kahit anong pilit ni Winifred ay hindi niya ito mapapagaling. Pagkatapos ng insidenteng iyon 6 na taon na ang nakalilipas, ang lolo na iginagalang niya ng sobra ay nagbago ng puso. Lolo. Sampal. Tinampal ng malakas ni Iris si Winifred sa mukha. Sa isang iglap na mula ang pisngi ni Winifred nang may lumabas na pulang handprint. Winifred Zia, lumabas ka na. Inawakan ni Winifred ang kanyang pisngi. Tumingin siya kay George sa huling pagkakataon ngunit walang awa na tumalikod ang matandang lalaki. Naagrabyado at walang magawa si Winifred kaya napipilitin na lang siyang umalis. Nang makaalis si Winifred, muling nataranta ang grupo ng mga opisyal ng pamamahala ng pamilya Zia. It's all because of that Winifred. Kung hindi sana hahantong sa ganito ang pamilya Zia. Paano nakagawa ng ganya ang pamilya Zia? Ngayong iniwan na niya ang napakalaking gulo, paano natin ito lilinisin? Alam ng lahat na ang mag-amang Smith ay kilalang kilala sa pagiging maliit. Tumahimik ang lahat, tigaw ni George. Natahimik ang buong pamilya. Hindi ngayon ang oras para sa mga reklamo. Lahat mag-isip ng ideya kung paano ito mareresolba. Pagkatapos noon, itinuon ni George ang tingin kay Travis. Travis, sa bagay na ito, maaari ba kaming humingi ng tulong ng iyong ama para makausap ang pamilya Smith? Nalungkot si Travis nang sumagot siya, Lolo, medyo magulo ang bagay na ito. Mabilis na hinaila ni Iris ang braso ni Travis. Travis, our dad is so awesome. The Smith Group's president Zachary Smith would have to do him this favor, right? Just go and tell our dad to talk to him, get him to help us, okay? Umaasa na nakatingin kay Travis ang buong pamilya Zia. Parang inilagay nila ang lahat ng pag-asa sa kanya. Sa huli, si Travis, na nag-aatubili na mawala ng mukha ay nagsabi, sige, tatawagan ko ang aking ama at magtatanong. Kinuha ni Travis ang kanyang telepono at lumabas ng mansyon ng pamilya Zia para tawagan ang kanyang ama na si Forrest Jensen. Nang matapos ang tawag, umagos mula sa kabilang dulo ang boses ni Forrest Jensen, Travis, halos 1 buwan ka na sa pamilya Zia. How are things progressing? Huminga ng malalim si Travis at sumagot, Dad, everything's going very well. Malaki ang tiwala sa akin ng buong pamilya Zia ngayon. Pero Dad, ang pamilya Zia ay nasa isang kurot ngayon at nangangailangan ng iyong tulong. Ano ito? Ganito kasi, gustong makipagnegosasyon ng pamilya Zia sa pamilya Smith, pero nasira ito ng Winifred ng pamilya Zia. Hindi lang nabigo ang deal, pati ang existing partnership nila na-cancel na. Ang buong pamilya Zia ngayon ay parang isang pusa sa isang mainit na bubong ng lata. Maaari mo bang hanapin ang presidente ng Smith Group, si Zachary Smith, at subukang mamagitin ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang pamilya? Natahimik ang kabilang dulo ng ilang segundo bago sumabog ang nakakabinging dagendong pagkatapos, Travis Jensen, anong ginagawa mo? Basura ka. Iniling kong lumapit kay Iris Zia para kunin ang pabrika ng pamilya Zia sa South Hill Plains bilang sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa akin, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Kaya, si Travis Jensen ay naging malapit kay Iris Zia hindi dahil mahal niya talaga ang babaeng ito. Pumunta siya rito na may layuning makuha ang lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains. Pero may katuturan iyon. Sinong mayamang batang lalaki ang magiging bulag na mahuhulog sa isang babaeng tulad ni Iris Zia na hindi ang pinakamatulas na kasangkapan sa shed at isa ring snob? Nababalot na ngayon ng pawis ang noo ni Travis. Mula sa murang edad, natatakot na siya sa kanyang ama, Tay, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ilang oras pa ba ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Tell me, what have you been doing lately? Binigyan mo sila ng ginseng, mga regalo, at nakuha mo pa akong paulit-ulit na humingi ng pabor sa team ni Drake. Akala mo ba talaga ako ang lahat ng iyon? Nakikitungo ako sa gamot at ganap na walang kaugnayan sa pamilyang Smith na si Zachary Smith. Bakit niya ako paboran, tapos na akong makipag-usap sa iyo ng maayos kung hindi mo gagawin ang iyong trabaho? Maghintay ka lang at tingnan mo kung paano kita aalagaan pagbalik mo. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Forrest ang tawag. Pakiramdam ni Travis ay labis na walang magawa. Hindi lamang niya nakuha ang tulong ng kanyang ama sa tawag na ito sa telepono, ngunit marahas din siyang pinagalitan nito. Pagbalik ni Travis sa mansyon ay agad siyang pinalibutan ng grupo ng mga kapamilya ni Zia. Travis, how was it? Anong sabi ng tatay mo?
Pumayag ba siyang tumulong? Malutas ba ang isyong ito? Bago pa makasagot si Travis, biglang sinabi ni Iris, kailangan mo pa bang magtanong? Kung kumilos ang biyenan ko, may bagay ba sa Con City na hindi niya malutas? Hindi ba ako tama, Travis? Kabanata 23. Ako, Drake Topper, isang fort lang. Iniisip ni Travis, tama ang iyong asno. Anong klaseng kang babae? Sa tingin mo ba ay hindi magagapi ang ating Century Herb Pharmaceutical? Kung hindi lang sa lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains, gusto ko talagang sipin ng husto ang babaeng ito. Oo, pumayag na ang papa ko. Maganda daw ang relasyon nila ni Zachary Smith, kaya kakausapin niya. Agad namang napangiti ang mga miyembro ng pamilya Zia. Si George naman ay nakahinga ng maluwag. Travis, sorry for troubling your family with this. Kapag may time ang papa mo, magkita tayo. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Tumanggo si Travis na medyo nakonsensya. Sige po, lolo. Sa sandaling iyon, sa labas ng gusali ng Zia Group, dumagundong ang kulog sa kalangitan, at hindi nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan. Pinasa ng tubig ulan ang katawan ni Winifred habang mag-isang naglalakad sa malakas na ulan, nalulungkot, na agrabyado, at walang magawa. Maging ang kanyang mga luha ay nabigo sa kanya nang bumagsak ito mula sa kanyang mga mata at agad na nilamon ng ulan. Sa pagkadulas ng paa ay bumagsak si Winifred sa lupa. Walang dumating para tulungan siyang tumayo. Walang dumating para umaliw sa kanya. Parang pinagtatawanan siya ng buong mundo. Bakit? Bakit kailangan mong pretuhin ako ng ganito? Nagsumikap na ako. Napakahirap. Bakit nagbago ang lahat? Pati si Lolo ay nagbago. Ang pangyayaring iyon 6 na taon na ang nakakaraan ay hindi ko kasalanan, sa simula pa lang. Hindi ko rin kasalanan ang pangyayari ngayon, bakit kailangan niyo akong pilitin sa isang sulok? Sa sandaling iyon, biglang sumambulat ang emosyong naipon ni Winifred sa kanyang puso. Umiyak siya. Sumigaw siya sa kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-iyak ay hindi nagtagal ay nalunod ng kulog sa himpapawid, parang ang langit din ay tinutuya ang kanyang miserableng buhay. May payong na nakapatong sa ulo ni Winifred. Tahimik na tumabi sa kanya si Tyr. Alam niyang nagkasala na naman ang kanyang pinakamamahal na asawa. Natahimik si Tyr. Hindi niya ito inaliw, ni tinulungan siyang bumangon. Tahimik lang itong nakatayo sa tabi nito habang hawak ang payong para sa kanya. Minsan, hindi naman talaga masama ang mailabas ang mga kabiguan at pagdurusa sa puso ng isa. Nang mukhang sapat na ang paglabas ni Winifred, iniuwi siya ni Tyr. Matapos niyang makuha ang kwento mula kay Winifred, tinulak ni Tyr ang pinto at kusang umalis. Para siyang halimaw na umaalis sa kulungan nito, na natupok na may layuning pumatay. How dare you lay your hands on my wife? Siguradong pagod ka na sa buhay. Noon lang, sa loob ng mansyon ng pamilya Smith. Ginamo at nalagyan ng benda ang sugat sa noo ni Liam. Nakaupo siya ngayon sa sofa sa sala habang binibigyan siya ng full body massage ng isang batang babae na nakasuot ng sexy. She dared to hit me, so I've ended all the business collaborations with the Zia family. Let's see how they panic. Sa screen ng kanyang telepono ay isang larawan ni Winifred. Inilabas ni Liam ang kanyang dila at dinilaan ang screen ng telepono. So, you were trying to act innocent in front of me. Soon, you will be here to beg me on your knees. I don't believe that you will cave in. When that time comes, just wait and tingnan mo kung paano kita tatapakan. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Liam ang isang leather na letigo sa tabi ng sofa at marahas na hinampas ang babaeng nagmamasahe sa kanya. Nag-skip ka ba ng lunch? Can't you put some strength into it? Sa sandaling iyon, mula sa labas ng mansyon, hakbang-hakbang na pumasok si Tyr. Sino ka? Nagdilim ang ekspresyon ni Liam, at agad siyang umungol, paano ka nakapasok dito? Naglakad ako dito, syempre. Pagkasabi, humakbang si Tyr at binuhat si Liam gamit ang isang braso. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagkaroon ng malakas na putok. Nabasag ang mukha ni Liam sa glass coffee table sa harap niya. Nabasag ang salamin, at tumago sa mukha ni Liam ang siksik at basag-basag na mga tipak ng salamin. Ah, ikaw. How dare you attack me? Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Pang, may nabasag na naman. Halos gumuho ang coffee table habang ang batang babae sa tabi ay namutla sa takot. Tuluyan nang nabasag ang tulay ng ilong ni Liam at napuno ng dugo ang bibig mula sa mga sirang ngipin.
My dad is Zachary Smith. I'll definitely get my call someone decrypted you. Patay ka. Patay ka. Todd. Para sa kanyang ikatlong hakbang, inihagis ni Tyr si Liam sa labas, at ang huli ay bumagsak ng husto sa marmol na sahig. Si Zachary Smith ba? Tama lang, tawagan mo ako. Gusto kong tingnan kung anong klaseng matandang halimaw ang nagpalaki ng mayabang na munting halimaw na tulad mo. Dahil nang ahas kang hawakan ng asawa ko, babayaran ng mag-ama. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang marangyang club, ang pinakamayamang tao ng Con City, si Drake Topper, ay nakikipag-inuman kasama si Zachary Smith. Kuya Topper, kababalik ko lang at narinig ko ang lahat ng tao sa aming komunidad na pinag-uusapan si Kuya Tyr. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Hindi kailangang magmadali, napangiti si Drake. Brother Smith, hindi ka lang nakakuha ng pangmatagalang partnership kundi ikaw rin ang pinakamalaking lokal na merchant na pumasok sa city center. Nabalitaan ko na naghahanap ka ng partner sa collaboration ngayon, hindi ba? Tama ba? Tama, Kuya Topper. Ngayong lumago ang negosyo, hindi na makakasabay ang pabrika, kaya kailangan nating kumuha ng ibang mga kumpanya ng damit na makipagtulungan sa produksyon. Pinaikit ni Drake ang kanyang mga mata. Si Kuya Tyr na ang manugang ng pamilya Zia. Tinong pamilya Zia? Ang Zia Group na nakikitungo sa mga damit. Naintindihan naman agad ni Zachary. Salamat Kuya Topper sa tip. Umiti si Drake at tumango. Ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kung laruin mo ng tama ang iyong mga baraha, malapit na ang iyong mga araw ng tagumpay. Tuwang-tuwa na nagsalin si Zachary ng isa pang baso ng alak. Pero syempre, babalik ako at maghahanda ng kontrata, siguradong matutuwa ang pamilya Zia. Kuya Drake, umaasa pa rin ako na matulungan mo akong magsabi ng ilang magagandang salita para sa akin sa harap ni Kuya Tyr. Haha, pero syempre, mahigit ilang dekada na tayong magkapatid. Napakaganda talaga kung maayos ang lahat. Habang nagsasalita si Drake, muling nagklink ang dalawa sa kanilang mga salamin. Kuya Topper, sa totoo lang curious ako. Sino ba yung Kuya Tyr na yun para igalang mo siyang parang Diyos? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Drake. Nagulat si Zachary at mabilis na uminom ng isang baso ng alak bilang parusa sa sarili. I've drunk too much and ended up asking something I shouldn't. Matigas na sabi ni Drake. Huwag na huwag kang mangarap na subukang i-speculate ang mga kakayahan at background ni Brother Tyr. Pero bilang mga kapatid, para hindi kayo magkamali, masasabi ko sa inyo ng kaunti. Naningkit ang mga mata ni Zachary. Mabilis niyang sinabi, I'm all ears. Hayaan mo muna akong magtanong. Sagutin mo ako, sa totoo lang. Natigilan si Zachary. Baril, Kuya Topper. Ano ang tingin mo sa akin, Drake Topper? Sa anong aspeto ang ibig sabihin ni Brother Topper? Ang aking pagkakakilanlan, katayuan, at kapangyarihan. Sumagot si Zachary, Brother Topper, ikaw ang pinakamayamang tao sa Con City, kaya ang iyong status ay tiyak na higit sa lahat. Sa iyong netong halaga na mahigit sa 10 bilyon, hindi masyadong pagmamalabas na sabihin na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa Con Lungsod. Hindi sinusubukang purihin ni Zachary si Drake. Bawat salita ay nagmula sa kanyang puso. Sa loob ng lungsod ng Con, talagang may ganitong kakayahan si Drake Topper. Salamat sa pambabala, Brother Smith. May sasabihin ako sa iyo ngayon. Tandaan mong mabuti. Sige. Ako, Drake Topper, fart lang ako. Banata 24. Patawarin mo kami, Kuya Tyr. Napatulala si Zachary. Nawala sa isang iglap ang pagkalasing sa alak at panay ang tingin niya kay Drake. Hindi na siya naglakas loob na magtanong ngunit nagsali ng isa pang baso at ibinaba iyon. Tinapik siya ni Drake ng malakas sa balikat niya. May mga pagkakataon na minsan lang dumarating sa buong buhay mo. Nasa iyo kung mahawakan mo o hindi. I'll grasp it. I'll definitely grasp it, patuloy na pag-uudyok ni Zachary sa sarili. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Tay, umuwi ka na dali. Ibalik mo ang maraming lalaki. May lalaking masama na nanggugulo sa bahay natin. Kumunat ang noo ni Zachary. Sino ang nangahas na manggulo sa bahay ni Smith? Si Tyr Summers iyon, ang manugang ng pamilya Zia na ikinasal sa kanilang pamilya. Tatay, si Winifred ng pamilya Zia ay dumating para makipagnegosasyon sa akin ngayon at kinulit ko siya ng kaunti, ngunit ngayon ang lalaki na ito ay dumating na naghahanap ng away. Buzz! Isang malakas na ingay ang sumabog sa isip ni Zachary na sinundan ng isang blankong kawalan.
Ilang saglit pa ay hindi na siya nakabawi. Sa kabilang dulo ng tawag, si Liam ay patuloy na sumisigaw, "Tay, umuwi ka na dali. Kung hindi, mabubugbog talaga ako hanggang mamatay. Ibalik mo ang maraming lalaki. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko na patay siya ngayon." May kumatok at nahulog sa lupa ang telepono ni Zachary. Maya-maya lang, galing sa phone ang boses ni Tyr. "Zachary Smith, di ba? Bibigyan kita ng 10 minuto para magpakita sa harapan ko. Kahit 1 segundo pa lang, papatayin ko ang anak mo." Natarante si Drake na nakaupo sa tabi ni Zachary. Parang pamilyar ang boses na iyon sa telepono. "Kuya Smith, yan. Boses ni Kuya Tyr yan." Sa isang iglap, tila naubusan ng enerhiya ang katawan ni Zachary nang bumagsak na paralasado sa lupa. Nang mga sandaling iyon, sa mansyon ng mga Smith, nakahiga si Liam sa lupa habang hawak ang telepono habang nakangiti ng mali siya kay Tyr. "My dad will be back soon. You'll be dead. Ikaw ay patay na ngayon." Naka-cross-leg si Tyr habang nakasandal sa sofa, naglalaro ng isa pang bagong download na bersyon ng online gaming sa kanyang telepono habang sinusubaybayan niya ang oras. Bihira siyang makipagbiruan sa mga taong hindi niya kilala, kaya kapag natapos ang 10 minuto, papatayin niya ang anak ng lalaki tulad ng sinabi niya. "Lumipat ka sa kaliwa ng kaunti at idiin mo pa. Ang galing mo. Matagal na akong hindi nakaka-relax ng masahe." Ang batang babae na nakatayo sa likod ni Tyr na nagmamasahe ay sumunod kaagad, hindi nangangahas na gawin ang iba. Nang maabot ni Tyr ang huling antas ng laro, isang maputlang mukha na sina Zachary Smith at Drake Tucker ang makikitang nagmamadaling pumasok sa silid. Hindi pa tapos ang 10 minuto, kaya naligtas si Liam. "Dad, andito ka na. You're finally here. Itong lalaki na ito ang bumugbog sa akin. Dad, kailangan mo akong ipaghiganti. Takupin mo siya. Gusto ko siyang magdusa." Tio Tucker, nandito ka din. "Dad, nasaan ang mga lalaking sinabi ko sa iyo na dalhin?" Ramdam ni Drake na namamanhid ang anit niya habang si Zachary naman ay nagngangalit. Isang matalinong negosyanteng tulad niya ang nagsimula ng kanyang negosyo sa tulong ng mga puwersang manggugulo. Marami na siyang mapanganib na pagharap at sunod-sunod na nalampasan ang mahihirap na pagsubok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay malapit ng masayang dahil sa hanggal na anak na ito. Paanong hindi magagalit si Zachary? "Tom." Ang sipa ni Zachary ay nagpalipad pabalik kay Liam. Lumapit ang matandang lalaki at nagpaulan ng suntok sa kanyang anak. Napatulala si Liam habang tinatanggap ang pambubugbog. Napayakap siya sa ulo niya at humagulgol, "Dad, what are you doing? Why are you hit me? Why? Ikaw, ano ang ginawa mo? I'll beat you to death right now. You're murdering our family." Tuluyan nang nawala sa isip si Zachary. Maingat na pinuntahan ni Drake si Tyr. "Kuya Tyr." Hindi nagsalita si Tyr. Abala pa rin siya sa kanyang larong online gaming. Sa isang sulok, hinahampas pa rin ni Zachary si Liam. Ang huli ay hindi kasing pipi na tila napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Sa isang malakas na kalabog, lumuhad si Zachary sa harap ni Tyr na sinundan ni Liam. Nang muli siyang tumingin kay Tyr, sa pagkakataong ito, napuno ng takot ang mga mata ni Liam. "Kuya Tyr, I've carelessly offended you, please forgive me." Nanatiling tahimik si Tyr. Nakatabi si Drake na puno ng pawis ang noo. "Kuya Tyr, 10 taon ko nang naging mabuting kaibigan si Zachary. Bilang paggalang sa akin, pwede ba Kuya Tyr? Tinusubukan mo bang magsalita para sa kanya?" Kinilig si Drake. Agad siyang tumahimik ngunit patuloy na binibigyang senyales ng mata si Zachary na parang may gustong iparating. Si Zachary ay isang matalinong tao. Alam niyang hindi magiging maganda ang wakas ng nangyari ngayon kaya humawak siya ng baseball bat. Sa kanyang kabataan, nagsimula si Zachary bilang miyembro ng mob society. Kapag kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, ang kanyang kasamaan ay walang hangganan. Sa dalawang paghindayog ng kanyang paniki, nagkapira-piraso ang mga buto sa tuhod ni Liam. Sa pamamagitan nito, hindi na makakatayo muli ang kanyang biological na anak. Umalangaw-ngaw sa sala ang nakakaiyak na sigaw ni Liam. Pagkatapos nitong bugbugin, muling lumuhad si Zachary sa harapan ni Tyr at sinabing, "Patawarin mo kami, Kuya Tyr." Gayunpaman, nakaplaster pa rin si Tyr sa kanyang telepono, hindi umimik. Nagnganga si Zachary at muling tumayo. Dalawang indayog na naman ang kanyang batang napilayan na ngayon ang mga braso ni Liam.
Tumigil sa pag-iyak si Liam dahil nahimatay na siya sa sakit. Patawarin mo kami, Kuya Tyr. Napaluhod muli si Zachary. Kawakas, natapos na ni Tyr ang huling antas ng kanyang laro sa online gaming. Tumayo siya at nag-stretch ng mahabang panahon. That was a great massage. Thank you, sabi ni Tyr sa masahista sa likod niya bago umalis sa mansyon ng pamilya Smith. Ito ang nagwakas sa pangyayaring ito. Hinayaan ni Zachary na mahulog ang baseball bat sa lupa ng malakas na kalabog. Parang kagagaling lang niya sa Hell's Gate. Kung hindi pa nakasagot si Tyr kanina, balak niyang hampasin ang ulo ni Liam. Pagkaalis ni Tyr, nagpakawala rin ng mahabang buntong hininga si Drake. Nang tanungin siya ni Tyr na sinusubukan mo bang magsalita para sa kanya. Sa sobrang takot ni Drake halos tumigil ang puso niya. Ang nangingibabaw at nakakatakot na aura na iyon ay laging sariwa sa kanyang isipan hanggang sa araw na siya ay mamatay. Ang lalaking ito ay isang dragon. Isang tunay na dragon. Kuya Smith, hayaan mo na. Tinapik-tapik ni Drake si Zachary sa balikat niya habang sinusulyapan si Liam na may kapansanan na ngayon ang mga paa at nakahiga sa lupa na walang malay. Ang kanyang mga buto ay nabasag. Kung makuha mo ang pinakamahusay na orthopedist upang tumingin sa kanya ngayon, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon. I wouldn't dare to, wouldn't want to, or even be willing to. Kung i-disable ko ang mga paa ng anak ko na ito, matatapos na ang isyong ito. Kung tatayo siyang muli, baka mawalan siya ng buhay. Bahagyang tumango si Drake. Mukhang alam mo na ang sitwasyon. Kabanata 25. Paghingi ng tawad sa tao. Tumayo si Zachary. Nawala ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha sa isang iglap at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Halos sirain ng baboy na ito ang pamilyang Smith. Maaari siyang manatili sa kama sa buong buhay niya at huwag nang magdulot ng gulo sa akin. Ang pagbali sa mga paa ng kanyang anak gamit ang sariling mga kamay ay tiyak na nagpasakit sa puso ni Zachary. Gayunpaman, ang kanyang takot sa mga kahihinatnan ay mas malakas. Si Drake Tucker ay walang iba kundi isang fart sa mga mata ni Tyr, at ang kanyang anak ay naglakas loob na hawakan ang asawa ng lalaking ito. Kung nagalinlangan siya kahit saglit lang, baka nasira na ang buong pamilya Smith. Ang isang lalaking tulad niya ay may 4 na anak na lalaki, 2 anak na babae, at hindi mabilang na mga anak sa labas ng kanyang tahanan. Kaya, kahit na may kapansanan si Liam, hindi ito magiging big deal sa kanya. Kuya Tucker, may paraan pa ba para maibalik ito? Nagsindi ng tabako si Drake at kumuha ng mahabang draw. Depende yan sa kung paano mo pinangangalagaan ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, kalahating araw nang nakaupo, naghihintay, ang mga tao sa mansyon ng pamilya Zia, ngunit wala pa ring balita mula sa pamilya Smith. Matapos maputol ang mga negosyo sa pagitan ng dalawang pamilya, sunod-sunod na nag-uulat ang mga kawani ng Zia Group ng mga pagkalugi. Sa panahong ito, sinubukan ni George na tawagan si Zachary ng personal para humingi ng tawad, ngunit hindi natuloy ang tawag. Si George at ang kanyang grupo ay unang naglagay ng karamihan sa kanilang mga pag-asa kay Travis, sa pag-aakalang si Forrest Jensen ay maaaring magsalita para sa kanila. Gayunpaman, kahit nakauwi na si Travis sa buong hapon, wala pa ring balita. Sa totoo lang, nagigilty si Travis. Alam niyang walang relasyon ang kanyang ama kay Zachary Smith. Uuwi daw siya para makakuha ng updates, pero tumatakas lang siya. Nagyabang na siya ng buong kumpiyansa dati, pero hindi pa rin naayos ang isyo, kaya ayaw niyang manatili at kutsain ng pamilya Zia. Habang dumilim ang langit, sabik na sabik ang pamilya Zia na hindi man lang sila makakain. Guro, gusto ni Mr. Smith ng madla kasama ka. Nagmamadaling pumasok ang isang security guard ng pamilya Zia. Nanginginig si George. Ang presidente ng Smith Group, si Zachary Smith. Nandito si Zachary Smith. Nanginginig si George. Nandito ba ang lalaki para hatulan siya? Bilasan mo. Yayain mo siya. Hindi, lalabas ako at ako na mismo ang mag-welcome sa kanya. Tumayo si George. Kasama ang buong pamilya Zia, nagmamadali silang lumabas ng mansyon. Kaka-rating pa lang nila sa entrance ay nakita nilang nagmamadaling pumasok si Zachary na may kasamang assistant. Mr. Zia, kamusta? Masiglang kinamayan ni Zachary si George nang makapasok siya. Nagulat si George sa kanyang inasta. Mr. Smith, Hindi maintindihan ni George ang gawin ni Zachary. Mabilis niyang sinabi, Mr. Smith, it's our honor to have your presence in our humble home. Is your son okay? This incident was the Zia family's fault, so please let me apologize to you. Mr. Zia,
Please don't say that, agad na tugon ni Zachary. This was all the fault of ang aking anak na lalaki. He had a death wish for trying to make a move on Miss Zia. I've come here, especially to apologize in behalf of that son of mine. Mr. Zia, I hope magiging mabait ka para patawarin ang anak ko na iyon. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Zachary ang napakagandang kahon na hawak ng kanyang assistant at inilagay sa kamay ni George. Nabalitaan ko na mahilig si Mr. Zia sa pag-inom ng tsaa, kaya espesyal na dinala ko ang isang regalo na pambansang tsaa ng China, umaasa na si Mr. Zia ang kumuha nito. Napatulala si George. Pambansang tsaa ng China. Ang ibig ba niyang sabihin ay ang Taiping Hukou green tea na ginawa mula sa 300 taong gulang na ligaw na puno sa Anhui Province ng China. Ito ay isang tsaa na maaaring umabot sa 200,000 para sa 100 gramo sa isang auction. Ito ay isang bihirang item. Ang maliit na kahon na ito na ibinibigay ni Zachary sa kanyang sarili ay maaaring nagkakahalaga pa ng mga daan-daang libo. Natigilan si George. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Zachary dito. Wala ba si Pangulong Smith para hatulan siya? Bakit siya nagbibigay ng mga regalo at humihingi ng tawad sa halip? Sa paligid niya, ang mga miyembro ng pamilya Zia, masyado, ay mukhang gulat at nalilito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may natauhan. Ang bunsong anak ni George, si Lillian, ay sumugod kay Iris at bumulong sa mahinang boses, Iris, dahil ba ito kay Travis? Agad na bumalik sa katinoan si Iris at ngumiti, tama. Dapat nga. Kung hindi, bakit personal na lalapit si Pangulong Smith para humingi ng tawad? Hindi ko alam na ang magiging biyenan ko ay napakalakas na tao. Hindi lang siya papuntahin si Zachary Smith ng personal para humingi ng tawad, ngunit ang lalaking iyon ay nagdala rin ng mamahaling regalo para kay Lolo. Humiti si Lillian kasama niya. Iris, you've really found a great husband. Mukhang mas makapangyarihan ang pamilya ni Travis kaysa sa inaakala natin. Siyempre, mukhang proud si Iris. Dahil wala si Travis dito, magmadali ka sa pwesto niya para batiin si Mr. Smith. Since he had shown so much sincerity by coming here in person, dapat magpakita ng manners ang pamilya Zia. What's more important is that contract. Matipid na tumango si Iris bago naglakad palapit kay Zachary na may malaking kumpiyansa. President Smith, napakabuti na dumating ka, ngunit hindi ka dapat nagdala ng gayong kamahal na regalo. Napangiti ng husto si Iris habang kinamayan si Zachary na ikinatarante ni Zachary. At ikaw ay? Mabilis na sagot ni Iris, girlfriend ako ni Travis. Thank you for doing this as a favor to my boyfriend. Hindi nakaimik si Zachary. Lalo siyang naguluhan. Sino si Travis? Siya ba si Kuya Tyr? Sa totoo lang, walang ideya si Zachary kung ano ang buong pangalan ni Tyr. Kung tutusin, tinawag ni Drake at ng grupo niya ang lalaking iyon bilang Kuya Tyr, ngunit malabo niyang naalala na Tyr Summers ang pangalan niya. Baka nagkamali siya ng pagkakaalala. Travis Summers ang buong pangalan ni Kuya Tyr. Ikaw si Miss Zia. Pinagmasdan ni Zachary si Iris patas at pababa, pakiramdam na gulong-gulo. Kababalik lang niya mula sa Italy at hindi pa niya nakilala si Winifred, kaya wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito. Tama. Ako si Miss Zia. Ang phoenix ng pamilya Zia. Mabilis na idinagdag ni Iris, President Smith, talagang ikinalulungkot namin ang pangyayaring ito. Umaasa kami na maaari mong maging mapagpatawad at hindi pansinin ang isyong ito. Sa sandaling iyon, halos makumpirma ni Zachary na ang babaeng nauna sa kanya ay ang asawa ni Kuya Tyr na si Winifred Zia. Ang pagkakaroon ng personal na paghingi ng tawad sa kanya ng asawa ni Brother Tyr ay nakaramdam siya ng pangamba. Miss Zia, kasalanan ito ng masungit kong anak. I've already teach him a lesson, so I hope Miss Zia can be forgiving instead. One other thing, I hope that Miss Zia can put in a good word for us with Brother T para hindi siya magtanim ng sama ng loob. Natarante si Iris. Bagamat nabigla siya sa kakayahan ng kanyang kasintahan na kahit isang kilalang tao na tulad ni Zachary Smith ay kailangang tumawag sa kanya ng Brother T, siya ay tuwang-tuwa sa loob. Dahil kung napakalakas ng boyfriend niya, ibig sabihin makapangyarihan din siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Iris na si Zachary Smith ay hindi kasing lakas ng sinasabi ng mga tao. Napakasoso lang ng lalaki. President Smith, dahil naayos na ang isyong ito, paano na ang kontrata? Agad namang sumagot si Zachary, yung contract. Siyempre pumapayag kami sa contract. Pipirmahan na natin.